Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4591. Nanginginig sa sobrang galit si Morticia. Bobo, napaka-bobo. Bilang isa sa 12 Finn Martyr, alam niya ba kung gaano ako kataas? Tapos gusto niyang tawagin ko siyang gwapo, nakakahiya. Habang mas iniisip ni Morticia ang sinabi ni Daryl, mas nagagalit siya. Hindi ka ba natatakot mamatay? Okay lang naman kung ayaw mong gawin. Natatawang sagot ni Daryl. Tatawagan mo lang akong gwapo. Nanagalit ka pa. Kung ayaw, maghanap ka na lang ng iba mong mapagtatagwan at wag mo nang istorbohin ang tulog ko. Sabay pikit ng kanyang mga mata. Inaasar lang ni Daryl si Morticia dahil masyado itong maangas kaya gusto niya itong turuan ng leksyon. Ikaw, galit na galit si Morticia. Ang kapal naman ng mukha ng lalaking to. Gustong-gusto ng patayin ni Morticia si Daryl, pero mas malakas ito sa kanya. Kaya sigurado siya na matatalo rin naman siya kapag hinamon niya ito. Higit sa lahat, hinahanap siya ng mga sundalo sa baba kaya kapag nakipag-away siya, may intriga ang mga ito at parang nilaglag niya na rin ang sarili niya. Sige na, huminga ng malalim si Morticia at bamulong, gwapo. Sobrang hina ng boses niya at halata na masama ang loob habang sinasabi yun. Natawa si Daryl at pang-asar na sumagot, ano, hindi ko narinig. Gwa, halos hindi makapagsalita si Morticia sa sobrang galit. Gwapo, natawa ng malakas si Daryl at tumungo. Ayan, sige, pwede ka nang magpahinga. Ako nang bahala sa'yo. Pagkatapos, tumabi siya para papasukin ito. Huwag ka masyadong mayabang, sabi ni Morticia habang nanlilisik ang mga mata na nakatitig kay Daryl. Ayaw namang sagar ni Daryl si Morticia kaya sumagot siya, oo na, 0-0. Na, tatahimik na ako. Sige na, mga pahinga ka na. Hindi na sumagot si Morticia at diretso siyang umupo para i-activate ang kayang Finn Soul para mapalabas ang Talisman Amulet. Tinitigan ni Daryl si Morticia ng ilang minuto bago siya pumikit para i-activate ang kanyang Fairy Soul. Noong una, kalmado lang si Morticia, pero bandang huli ay bigla siyang nangisay at umungol na para bang nasasaktan siya. Anong nangyayari? Tinignan ni Daryl si Morticia. Anong nangyayari Bago niya pa matapos ang sasabihin niya, biglang natigilan si Daryl at napatulala kay Morticia. Naliligo ito sa pawis habang nakahiga. Pero sobrang sexy nito tignan. Anong nangyayari? Psychotic break ba siya? Pagkatapos, nagmamadaling tumayo si Daryl para puntahan si Morticia. Hoy, anong nangyayari? Gising. Hindi alam ni Daryl na nataman si Morticia ng Talisman Amulet. Mula nang ma-activate ito, nagloko na ang kapangyarihan ng Finn Soul sa katawan nito. Biglang niyakap ni Morticia si Daryl. Tuluyan na itong nawala sa sarili dahil nagkakagulo ang kapangyarihan ng Finn Soul sa katawan nito. Ikaw, nagulat si Daryl. Bigla siyang hinalikan ni Morticia at parang mababaliw na rin siya, pero bago pa man din siya makareact, bigla siyang tinulak ni Morticia at pinatungan. Anong, sinubukan ni Daryl na pumiglas, pero hindi niya magawa. Parang hindi siya naririnig ni Morticia at bigla na lang nitong pinunit ang kanyang damit at pinaghahalikan ng kanyang buong katawan. Kabanata 4592. Biglang nawala ng malay si Morticia. Noong oras na yun, bumalik na sa ayos ang kapangyarihan ng Finn Soul sa katawan niya. Nang magsama ang mga katawan nila ni Daryl, nahigop nito ang Talisman Amulet. Pwedeng ikamite ni Morticia ang nangyari, pero kabaliktaran naman ang mangyayari kay Daryl. Lalo siyang lalakas. Umupo si Daryl at sobrang ganda ng pakiramdam niya matapos niyang mahigop ang Talisman Amulet. Hindi rin siya makapaniwala sa nangyari. May nangyari sa amin. Tinignan ni Daryl si Morticia at bigla siyang kinilabutan. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Nakakatakot. Kinabahan siya pero pinilit niyang kumalma dahil alam niya naman na matapos ang nangyari, sobrang hina ng katawan nito at hindi siya masasaktan nito.
Higit sa lahat, si Morticia naman ang may gusto ng mga nangyari at kung hindi, dahil sa kanya ay baka nahuli na ito ng mga sundalong humahanap dito. Slap! Biglang tumayo si Morticia at sinampal si Daryl ng malakas. Pinagsamantalahan mo ako, papatayin kita, bilang isa sa mga 12 Fiend Martyr, hindi ko kayang tanggapin na pinagsamantalahan ako ng isang lalaki. Grabe naman ang ugali ng babaeng ta. Naiinis na nagbuntong hininga si Daryl. Nababaliw ka na ba? Ikaw kaya ang may gusto ng nangyari? Anong sinasabi mong pinagsamantalahan? Kita, isa pa, muntik ka nang mamatay sa psychotic break mo, kung hindi ko inabsorb yung enerhiya, baka patay ka na. Ngayon, sa madaling salita, niligtas ko lang naman ulit ang buhay mo. Ang kapal naman ng mukha mo na ibato pa sa akin. Ang sisi, habang nagsasalita, nakangiting tinignan ni Daryl si Morticia, mula ulo hanggang paa, na para bang inaalala niya ang nangyari sa kanila. Ikaw, sa galit ni Morticia, kinagat niya ang labi niya na halos damyugo na ito. Pagkatapos mo akong pagsamantalahan, ang lakas pa ng loob mong magsalita ng kung ano-ano dyan. Kabaliktaran ni Daryl, habang inaalala ni Morticia ang nangyari sa kanila, nasusuka siya at parang mas gusto niya pang mamatay. Pero tama naman ang sinabi ni Daryl. Dahil sa talisman amulet, nagkagulo ang kanyang Fiend Soul at nawala siya sa sarili niya. Ilang sandali siyang nakatitig ng masama kay Daryl bago siya muling nagsalita. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Papatayin kita. Biglang kinuha ni Morticia ang kanyang kutsilyo at walang pagdadalawang isip at gusto niya sana itong itarak sa dibdib ni Daryl pero nakailag ito kahit na nanghihina na ang katawan ni Morticia. Dala ng galit, bigla siyang nagkaroon ng lakas. Tumawa si Daryl, sandali nga. Bakit? Ikaw pa ang galit sa akin. Ikaw kaya ang namantala sa akin, tapos gusto mo akong patayin. Nakalimutan mo na ba na 2 beses kong niligtas ang buhay mo? Ganyan ka ba magbalik ng utang na loob? Tumahimik ka. Galit na sagot ni Morticia. Muli, sinubukan niyang saksakin si Daryl. Sumasakit na ang ulo ni Daryl. Bukod sa babae si Morticia, sobrang hina na rin ng katawan nito kaya ang sama naman niya. Siguro kung lalabanan niya pa ito, di ba? Isa pa, hindi mo talaga magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Kabanata 4573. Hindi sumagot si Morticia at transform niya ang kanyang kutsilyo na maging espada at paulit-ulit niyang sinubukang saksakin si Daryl. Salp, slap, slap. Gulat na gulat si Daryl, at parang kidlat. Iniwasan niya ang bawat atake nito ng sobrang bilis hanggang sa bigla nitong nabitawan ang hawak nitong espada, at nahimite. Sobrang hina na ng katawan ni Morticia, at medyo napalakas din ang paghawi ni Daryl sa espada nito kaya nang makita niya itong natamba, dali-dali siyang tumakbo para alalayan ito. Ayos ka lang ba? Pasensya na kung medyo napalakas. Kahit nagalit si Daryl kay Morticia, naawa pa rin siya noong nakita niya kung gaano ito kapatla, lalo na at siya ang may kagagawan kung bakit nalimas na ang Fiend Race. Ngayon, mag-isa na lang si Morticia at hindi pa ito makaalis sa Blazing Sun Gate. Lumayas ka, sigaw ni Morticia nang makita niyang sinusubukan siyang alalayan ni Daryl. Wag mo akong hahawakan. Galit na galit si Morticia sa sarili niya. Dahil gusto niya lang namang patayin si Daryl pero masyado itong malakas kumpara sa kanya. Bakit ang malas ko? Natigilan si Daryl at ngumiti na lang siya kay Morticia. Huminga ng malalim si Morticia at pumikit. Patayin mo na ako. Nababoy na ako at hindi na rin ako makakaalis dito kaya mas gugustuhin ko na lang na mamatay. Hindi makapaniwala si Daryl na basta-basta na lang. Susuko si Morticia. Bakit mo yan ginagawa sa sarili mo? Base sa pagkakaalam ko, nalimas na ang mga kasama mo, kaya sa oras na mamatay ka, katapusan na rin ng Fiend Race. Tutulungan kitang makalabas ng Blazing Sun Gate, at sa oras na recover ka, saka tayo maglaban ulit. Ano, sa tingin mo, ramdam ang sinseridad sa boses ni Daryl. Hindi nagsalita si Morticia, pero sobrang na-touch siya.
Totoo ang sinabi nito na siya na lang ang naiwan sa fiend race at sa oras na mamatay siya, tapos na rin ang grupo nila. At kahit kailan ay wala na silang pagkakataon na makabangon pa. Sandali, may naalala si Morticia at tinignan ng masama si Daryl. Sino ka? Sa Godly Region ko lang nalaman na nalimas na ang mga kasama ko, pero nandito ako ngayon sa Nine Mainland. Bakit parang ang dami niya masyadong alam? Isa pa, hindi niya ma-absorb ng basta. Basta ang talisman amulet energy na nasa katawan ko kung normal na nilalang lang siya. Sino ba talaga ang lalaking ta? Biglang nagpanik si Daryl nang marinig ang tanong ni Morticia at napakamot. Sa kanyang ulo, isa lang akong normal na nilalang mula sa mundo ng mga cultivator. Ang pangalan ko ay Darren. Nasabi ko naman na sayo yun, di ba? Hindi mo ako maloloko. Hindi. Makapaniwala si Morticia. Normal na nilalang mula sa mundo ng mga cultivator. Bakit alam mo kung anong nangyari sa Godly Region? Isa pa, nararamdaman ko na sobrang lakas ng enerhiya mo. Kung normal na nilalang ka lang, paano mo na-absorb ang talisman amulet mula sa akin? Imposibleng kaya, yun ng isang normal na cultivation method. Anong tingin mo sa akin? 3 years old na bata. Hindi alam ni Daryl kung paano niya sasagutin ang sunod-sunod na tanong ni Morticia. Hindi ko rin alam. May isang misteryosong master lang ang sabi lang sa akin sa kung anong nangyari sa fiend race. Pinilit ni Daryl na mukhang kalmado habang nagsasalita. Napakatalino naman ng babaeng ta. Sinusubukan ko nang mag-disguise. Pero nakakutob pa rin siya. Pero hindi ko pwedeng ipaalam sa kanya kung sino talaga ako. Mamaya, patayin niya pa ako, lalo na at alam niya na ako ang lumimas sa fiend race. Misteryosong master, kumunot ang noo ni Morticia. Sinong misteryosong master? Huminga ng malalim si Daryl. Ang sabi lang sa akin ng master na yun ay hindi rin daw siya taga Nine Heavens at nagkataon na nadaanan niya lang siya. Nakitaan niya ako ng lakas kaya tinuruan niya ako ng ilang teknik at nabanggit niya sa akin kung anong nangyari sa fiend race. Walang ibang maisip si Daryl na palusot. Kaya gumawa na lang siya ng kwento. Kabanata 4574. Napadaan sa Nine Heavens. Kumunot ang noo ni Morticia at sa sobrang seryoso ng itsura ni Daryl, biglang nawala ang pagdududa niya. Kung may lugar man nalalampas sa Nine Heavens, yun ay ang heavenly immortals, at kung galing nga doon ang tinutukoy niyang misteryosong masters, posible nga, isa pa, imposibleng ordinaryo lang talaga ang taong to. Dahil doon, tuluyan ng nakampant si Morticia kay Daryl. Anong sabi mo? Kaya mo akong ilabas sa Blazing Sun Gate. Kahit na naniwala siya sa pagkataong gawa lang ni Daryl. Galit pa rin siya rito dahil sa pananimantala nito sa kanya. Ako na lang ang pag-asa ng fiend race. Kaya hindi ako pwedeng mamatay. Hayaan yung mga sandalong yun na mahuli ako. Pero naman sa babong lalaki na ta, kailangan ko siyang gamitin hanggang sa makalabas ako sa Blazing Sun Gate. Ngumiti si Daryl. Siya, secret lang natin. Yun, ma'am, kailangan mo lang makinig sa lahat ng mga sasabihin ko. Tinignan ni Daryl ang langit at nagpatuloy. Hintayin muna natin na lumubog ang araw. Mukha namang hindi nagbibiro si Daryl. Kaya hindi na nagtanong pa si Morticia. Mabilis na lumipas ang oras at hindi nagtagal, unti-unti nang dumilim. Kumpara noong umaga, di hamak na mas dumami ang mga sundalong nakapaligid sa Blazing Sun Gate. Sobrang nagpanik si Morticia dahil dito. Paano pa ako makakalabas nito kung triple pa ang mga sundalong nagbabantay sa Blazing Sun Gate? Sobrang kalmado ni Daryl. Tumingin si Daryl sa paligid at ngumiti. Oras na. Tara, si Daryl ang nasa unahan. At tahimik silang naglakad papunta sa Grand Courtyard. Kanina, napansin ni Daryl na ang Garrison General ang namumuno sa Blazing Sun Gate. Simple lang ang plano ni Daryl. Kailangan nilang hanapin ang Garrison General para malaman ang sikretong daan palabas ng Blazing Sun Gate. Nasa kalagitnaan ng gubat ang Blazing Sun Gate kaya imposibleng walang sikretong lagusan papunta dito. Pero sa sobrang daming sundalo na
Nakabantay sa labas at loob ng gate. Medyo mahihirapan silang makalabas. Anong plano ng lalaking ta? Walang ideya si Morticia sa plano ni Daryl pero sumunod pa rin siya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa loob ng mansyon. Halos 2 football field ang katumbas ng laki nito. Sobrang taas din ng kisame nito kaya para itong malaking maze. Isa pa, sobrang daming sundalo na nagpapatrol sa labas at loob nito. Pero sisiw lang yun kay Daryl at focus lang siya sa hall na katabi ng hardin. Sobrang liwanag nito at may mga naglalabas-masok na mga katulong dito. Umaalangaw din ang tawanan ng mga babae. Natawa si Daryl sa sarili niya. Mukhang nag-enjoy ang Garrison General A. Nagpatuloy sina Daryl at Morticia sa paglalakad papunta sa hall habang iniiwasan ang mga nagpapatrol na sundalo. Nakita nila ang isang matabang lalaki na nakaupo sa sofa at 2 dalaga sa magkabilang gilid nito. Sa lamesa naman ay mga nakahain na masasarap na pagkain at mamahaling alak. Nakayakap ang 2 babae sa magkabilang braso ng matabang lalaki at sa hindi kalayuan ay may mga sumasayaw na babae. Bilang isang lalaki, sobrang nakakainggit. Ito para kay Daryl. Ang matabang lalaki ay walang iba kundi si Miguel Leno, ang 10 taon ng general ng Blazing Sun Gate. Sobrang galing ni Miguel sa pakikipag-laban pero may isa itong natataning kahinaan. Sobrang libog nito. Nagpadala ang Godly Region ng mga sundalo sa Blazing Sun Gate kaya nagkaroon ito ng pagkakataon ngayon na makapag-relax. Noong gabing yun, sobrang saya ni Miguel kaya nagpahanda siya at nagpatawag ng mga dalaga na mag-aaliw sa kanya. Kabanata 4575. Habang nag-enjoy sa panunood sa mga sumasayaw, sinasamantala rin ni Miguel ang pagkakataon at tsansangan ang 2 babae na nakapulupot sa kanya. General, ikaw talaga. General, masyado ka namang nagmamadali. Uminom ka muna. Sobrang nakakaakit ng boses ng 2 babae. Habang sina Daryl at Morticia at tahimik na nakatayo sa labas ng hall, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang swerte naman ng general na yan. Isip ni Daryl. Kabaliktaran naman ang naramdaman ni Morticia dahil sobrang nandidiri siya sa nakikita niya. Ang bobo talaga ng mga lalaki na galing sa Nine Mainland. Tinignan ni Morticia ng masama si Daryl, bakit ba ako kailangang dalhin naglalaking to dito? Hindi napansin ni Daryl ang tingin sa kana ni Morticia at diretso siyang naglakad papasok ng hall. Kumunat ang noo ni Morticia, pero sumunod pa rin siya kay Daryl. Nang mapansin sila ni Miguel at ng 2 babae, biglang natigilan ang mga ito. Sino sa Blazing Sun Gate ang hindi nakakaalam na ayokong iniistorbo ako kapag may kasama akong mga babae? Ang buong akala ni Miguel ay katulong si Daryl mula sa General Residence. Sa sobrang laki ng mansyon at sobrang dami ng mga katulong, hindi naman lahat ay nakakakilala sa lahat ng mga general. Hindi rin naman ito mukhang bisita dahil sa kasuotan nito. Ngumiti si Daryl at sinabi, mukhang masaya yan ah. Pagkatapos, naglakad siya at umupo. Ang kapal ng mukha mo. Pakiramdam ni Miguel ay napahiya siya dahil sa ginawa ni Daryl kaya galit na. Galit siyang sumigaw. Lumayas ka. May gusto pa sanang sabihin si Miguel. Pero bigla siyang natigilan nang mapansin niya si Morticia. Napakaganda naman ng babaeng yan. Sa sobrang ganda at sexy niya, wala ang itsura ng 2 babaeng markang paywota na nakapulupot sa akin. Biglang ngumiti si Miguel at masayang sinabi, bata, sana nagdala ka ng mas maraming babae. Masaya ako sa dinala mo. Pagkatapos, kinawayan niya si Morticia at sinabi, ganda, halika dito. Habang mas tinitignan niya si Morticia, mas nagagandahan siya. Akala ni Miguel ay nandoon si Daryl para bigyan siya ng magandang babae. Kilala siya sa buong General Residence kung gaano siya kalibog kaya para makuha ang loob niya, sanay na siya na dinadalhan siya ng mga katulong ng magagandang babae. Hindi nagustuhan ni Morticia ang lagkit ng tingin sa kanya ni Miguel kaya bigla siyang lumapit dito at sinampal ito ng malakas. Sa sobrang bilis ng kamay ni Morticia, hindi na nakailag si Miguel. Hindi naman inawat ni Daryl si Morticia, at pinanood lang ito. Ha ha,
Ayan, masyado ka kasing malabag, nagkamali, ka ngayon ng kinalaban. Bumakat ang kamay ni Morticia sa pisngi ni Miguel at sa kabila ng katabaan nito ay tumilapon ito ng ilang metro. Gulat na gulat si Miguel dahil hindi niya inakala na may ganong lakas na tinatago ang magandang babae na nasa harapan niya. Ikaw, hirap na tumayo si Miguel at hindi makapaniwalang tumingin kina Daryl at Morticia. Sino ba kayo? Maging ang mga sumasayaw na babae ay nanginig din sa takot. Ngumiti si Daryl at kalmadong tumayo. Ikaw ang Garrison General, di ba? Bilang general na nagbabantay sa teritoryong ito, masyado ka naman atang maluho. Sandali, base sa batas ng New World. Paano ka nga ba pwedeng parusahan? Sakto lang ang lakas ng boses ni Daryl. Pero sobrang nakakakilabot ito. 2. B. Continued.